Mga kapuso, konti pa kumpara sa mga nakaraang Holy Week ang mga pasahero ng mga bus na nagpupuntang Baguio ngayong Lunes Santo. Pero yung mga pasahero ng mga jeepney na namamasada sa Luzon, namumroblema sa haba ng pila. Alamin kung bakit sa live na pagtutok ni Bea Pinlac. Bea! Emil, kung may mga turista magko-commute dito sa Baguio City ngayong mahal na araw, maghanda ng mahabang pasensya para sa mahabang paghihintay para lang makasakay ng jeep na minsan daw umaabot ng ilang oras. Dati na raw itong problema dito sa City of Pines na pinalala ng paglobo ng presyo ng petrolyo. Sa loob ng 2 hanggang 3 oras, marami na tayong pwedeng magawa. Pero para sa college student na si Mayan, madalas, ubos na agad yan sa pila pa lang para makasakay ng jeep. Kaya apektado na raw ang pag-aaral niya. Na-absent na, tapos everyday na ganun-ganun na lang. Tapos wala na talaga, as in nahirapan na talaga mag-commute. Late tas absent. Kapag wala na talagang masakyan. Si Olivia naman, buhat pa ang 2 taong gulang na anak habang nakapila sa sakayan ng jeep. Dati-dati kasi, inaantay kami nung jeep. Ngayon, kami na yung nakapila. Mahirap talaga. Sa mga iba talaga, babot talaga ng 2 hours, 1 hour yung mga antayan ng jeep. Sabi ng Baguio City Administrator, dati ng problema ang matagal na paghihintay ng mga commuter. Pero pinalala raw ito ng walang tigil na pagmahal ng presyo ng diesel. Maluwag nga ang kalsada pero ang mahal ng krudo. Before naman, ang triggering points niyan, ayaw bumalik nung iba dahil wala na nga silang iba-backload, matra-traffic pa sila going back to the city to get the passengers. So, yun palang grabe yung operational costs nila just to cover that. Sa Baguio City, umaabot ng 138 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel at lagpas 100 pesos naman sa gasolina. Kaya nalalagasan na raw ang hanay ng mga PUV driver habang patuloy na nauubos sa diesel ang dapat sana ikita na iuuwi nila sa kanilang pamilya. Yung mga kasama namin na mga driver operator, hindi na nagbibiyahe na. 200 pesos lang ang naiuwi namin. Wala na. Pero mahirapan naman mahirapan ng mga estudyante namin kung hindi kami magbiyahe. Yun lang ang iniintindi namin. Para matugunan ang problema ng mga commuter at tsuper, pinag-aaralan na raw ng Baguio LGU ang pagpapatupad ng Emergency Mobility Support Program. We will cover the jeepney's expenses na para at least mitigated yung mga babayaran niya, yung biyahe niya pabalik. Pagbabalik ulit dun sa normal, we have to be aggressive in addressing yung fleet management system ng mga drivers associations natin, staging areas, provisions for more jeepney terminals. Makakatulong naman kung yung sabihin nilang ganun. Pero kung kami lang talaga, ako lang talaga, kailangan namin magdagdag ng pamasahe. Kung mahaba ang pila para makasakay ng jeep sa Baguio, ang mga bus naman, swerte na kung mapuno ng mga biyahero. Hindi pa kami puno, pag-just ng oras hanggang mapuno. Nung nakaraan, dagsahan ng pasahero pero ngayon wala. Kung walang 20 na pasahero, hindi kami makakabiyahe niya siya. Kung 10 lang. Emil, tuloy-tuloy naman daw ang mga coordination meeting ng Baguio City LGU kasama ang mga commuter at transport group para mapagaan ang commute dito sa summer capital ng bansa. Yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Bea Pinlac.